Magandang gabi po sa lahat. May ibabahagi na naman po ako sa inyo, isang bagong karunungan po na nagmula po sa kanila. Bali, matagal ko na po ito na-receive. Ngayon ko lang po nagawa ng video. About po ito sa kalangitan. Ang pagkakailam ko po sa Biblia, may ipinakilalang mga langit. 4 yata na langit sa may Revelation. Hindi ko po ito sigurado kasi hindi pa po ako nakaabot sa portion na kung saan po ay pinakilala ang mga langit. Pero ang ibibigay ko sa inyo ay information na mismong na-experience ko. Hindi ko po ito pinagyayabang. Nais ko lang po na maibigay sa inyo ang mahahalagang mga information na natatanggap ko po. Ito po ay matatanggap nyo rin kung magsisikap po tayo na mapabilang po sa anak ng Diyos. Dahil ang lahat po ng ating mga katanungan ay ang Diyos lamang po ang makakasagot, sapagkat siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay dito sa mundo at maging ang mga kalangitan. Kung magbibigay tayo ng konklusyon base po sa ating mga panguunawa at sa ating mga nabasa, baka magkamali tayo at walang kasiguraduhan, kasi wala sino man sa atin ang makakapag-isip kagaya ng pag-iisip ng ating Diyos, except na lang kung siya mismo ang nagbigay or pinahintulutan niya ang mga anghel na ibigay sa iyo ang information. May mga napuntahan ako mga langit, iba-iba ang kanilang mga itsura at hindi po pare-pareha. May mga langit na allowed tayo na makita ang lahat at pwede po tayo doon makagala. At may mga langit din na hindi mo pwedeng makita ang lahat. Parang barred po kasi yung vision ko. Siguro hindi pa po ako karapat dapat doon sa lugar na yon. May mga langit na mauunawaan mo po ang mga salita nila. At may isang langit po akong napuntahan na hindi ko po nauunawaan ang kanilang mga pananalita, dahil magkaiba ang salita doon at walang kahalintulad po dito sa lupa. Kailangan mo po ng translator at ang mga guide mo po ang magta-translate para sa iyo. Yan ang mga anghel mo. Yung mga matataas na langit, kailangan mo talaga doon ng guide or anghel. Hindi ka makakapasok doon kung wala kang mga kasamang anghel. Lalo pat simpleng tao lang tayo, hindi tayo mga Diyos. Except na lang kung may tatak ka sa noo ng Diyos na nagpapatunay na pinahihintulutan ka niya na makapasok doon. Ang pagpasok sa langit ay kailangan pa yan ng approval. Minsan pag nagdadasal ako, sinasama ko sa aking panalangin na pahintulutan niya ako na makapasok doon. Pero hindi sa lahat ng oras makakapunta ka. May mga bagay na dapat ilihim sa atin at hindi dapat malaman ng ordinaryong tao. Bago ko po napuntahan ang mga langit, may mga pagsubok na kailangang maipasa. Parang may requirements upang pahintulutan tayo at nakadepende sa Diyos kung pahihintulutan ka niya. Pero kung isa ka sa mga Diyos na nagkatawang tao, maaari siguro kahit kailan mo gustong pumunta. Nakadepende sa iyong tunay na katauhan. If may katauhan kang goddesses, angel or divine. Pero kung normal lang tayo na tao, need natin ng guide or mga kasamang anghel, or kailangan natin na may tatak sa noo ng pangalan ng Diyos. Napakarami po ng langit, may kanya-kanya silang level. Hindi po ako magbibigay ng komento bakit napakaraming langit, dahil hindi pa po ako nakareceive ng information kung bakit napakadaming langit ang ginawa ng Panginoon. Although na meron ng namumuo na ideya sa isipan ko, ayaw ko pong gumawa ng konklusyon base sa aking isipan, kasi baka mali ang maibigay ko sa inyo. Ang Diyos ay may malalim na dahilan bakit napakarami niyang ginawang langit. Kung sa time na ipagkakaloob sa akin ang information na yon, makakaasa po kayo na tanging katotohanan lang ang aking i-relay sa inyo. I-try nyo po ring manalangin sa Diyos na hingiin ang basbas niya na pahintulutan kayo na makita ang katotohanan. Minsan, kailangan lang din natin siyang i-approach para maibigay ang ating mga kahilingan at matupad. Pero syempre, kailangan din po nating baguhin ang ating mga sarili upang maging katanggap-tanggap po tayo sa kanyang paningin. Alam nyo po na mas masarap hanapin ang Diyos kaysa sa mga gusto nyong makita ng mga idolo nyo, mga artista. Pag ang Diyos ang hinanap nyo, napakaraming benefits po kayong makukuha, kakaibang pagmamahal at ligaya ang inyong matatanggap. Dapat mas iniidolo natin ang Diyos kaysa sa mga sikat na tao. Dapat mas mahal natin ang lumalang kaysa sa mga nilalang niya. Hanggang dito na lang po muna ang aking video. Alam ko po medyo bitin po yung information na ibinigay ko. Meron po akong hindi ibinigay na information.
Kasi feel ko na hindi nararapat na ibigay sa mga tao. Baka mapapagalitan ako. Ingat po kayo parate. Huwag niyo pong kalilimutan na magdasal at magpasalamat sa Diyos. God bless you po. See you in my next video.